sobrang sarap sa feeling na nag-top 6 ako. Kahit yung eagerness ko talaga na maging manalo at mag-top 3, kahit top 3 man lang. Okay na rin pala top 6 kasi kahit pa paano, yung time na yun kasi, sobrang nakuha ko talaga yung crowd, yung talagang feeling ko talaga kahit hindi ako ma-top 3 o manalo. Totoo Parang feeling yan. ko panalo na ako dun sa tao kasi nararamdaman ko talaga yung support nila sa akin tsaka yung tipong kahit konting bitaw ko lang ng punchline, sinasalo talaga nila na talagang maramdaman mo talaga yung palakpakan lahat sigawan talaga. Oo nga. Actually, talaga pinapanood kita sa mga trending na ng mga videos ng Showtime. Grabe, trending talaga pag ikaw yung yung pinapanood namin ng Bongelario. Tsaka yung mga hirit mo, talagang fresh, nakakatawa, very natural. O, diba? Nakakaloka. So, eto, bago ka sumali ng Miss Q&A, ano ba yung mga work na nag-iisang brand damage? Before ako nag-riding in tandem, Wow! Kaya pala nawala yung cellphone ng kapitbahay namin, before ako sumali, nag-vlog na ako noon. Ay, vlogger Oo. pala to si ate mong Oo. girl. Kasi hindi naman talaga... Komportable ka ba ate mong girl tawag ko sa'yo? Or gusto mo kuya mong girl? Chuhin na lang. Chuhin. Okay lang kahit ano. Oo. Tag nito, hindi naman talaga ako nagbo-vlog that time na hindi ko alam kung alam mo sa vlog na yan. Oo. Pero nung nasa Japan kasi ako that time, kasi Oh, nag-OFW ako. taray! Japan tayo. Kasi my family migrated in Japan. Wow! Kasi nagtrabaho ako, napadpad ako ng Japan bilang entertainer. Doon ako nag-video ng mga first time kong ginagawa doon sa Japan. So parang kinagat siya ng masa sa Japan, OFW. Tapos kumalat yung video ko, nag-viral. So yung mga videos ko, ina-upload ko sa YouTube. Tapos doon na naging vlogger na siya kasi nag-upload ako doon sa Muna. Nakakaaliw naman. So, gusto namin mag-subscribe dyan sa mo sa vlog mo. Ano bang mo yung account mo? Brand damage din. Brand damage din. Damage Talaga i-damage lang namin Oo. sa computer. Di ba ma-damage yung namin, cellphone? Sorry. Baka imbis na viral, virus nangyari. Pero nakakaloka talaga kasi yung mga punchlines mo, very talaga, yung parang very down to earth. Hindi siya yung nagyayabang or hindi siya yung alam mo yun, yung hindi siya namimintas, ganyan. Parang yung sarili niya talaga yung pinagtatawanan niya, mga kamarkadang kapamilya. Pero at the same time, talagang naaaliw kami sa'yo ng bonggang-bongga, di ba? Salamat. Kaya talaga naman this coming Saturday, gusto pa namin ikaw makilala ng pangmalakasan. Yung kwento ng buhay mo, di ba? Kung saan ka nagmula, ng very, very nice, o di ba? Can you tell me something about it? Sa MMK episode mo, ano bang mga makikita namin siyang parte ng buhay mo? So, there you go. Ang ganda lang yan. Ayun, makikita niyo yung hindi lang puro tawa ang papakita ko sa inyo kasi akala ng lahat Oo nga. jolly ko lang tao, napaka-masayahing tao. Hindi nila alam, doon nila makikita yung mga kung ano pinagdaanan ko bago ko narating yung nagpatawan ako ng tao kasi actually yung pagpapatawa ko ng tao hindi lang dahil sa gusto ko magpatawa ng tao. Pinapatawa ko yung mga tao kasi gusto ko yung sarili ko mag-enjoy at sumaya kasi dahil sa mga struggles in life na nangyari sa akin ng mga bata pa ako, ganun. Tsaka akala nila in ako sa lahat ng mga mga bagay-bagay. Tapos, syempre gusto kong i-share, ang pinaka-aim ko talaga dito is gusto kong i-share sa kanila para meron akong ma-inspire na tao na sana one day makita nila ako na gusto kong gayahin si Brenda na yung pinangarap niya is natupad niya. Yun. Pero totoo yan, no? Yung, ewan ko marami rin talaga makaka-relate na mga komedyante out there o kaya yung mga taong entertainers na nagpapatawa kasi feeling ng lahat, walang problema yung mga, di ba, mga komedyante, mga entertainers, yung mga nagpe-perform ng bonggang-bongga kasi lagi silang masaya, lagi silang happy. Parang ganito rin sa pagdi-DJ, parang kailangan, di ba, energetic ka, lagi ka masaya. Pero hindi nila alam behind those laughs and everything, Yeah. merong tayong mga struggles din sa life na talaga namang kapupulutan din ng aral. Exactly. O, diba? Exactly. Ayan, di ba? Sino bang mga kasama nyo dito sa MMK episode? Balita ko, sino gaganap na little brand damage? Ay, nako, ang nag-iisang Aura Brigel. Kasi sa kanya ko taray. talaga nakita yung sarili ko kasi ganun din siya nag-start eh. Totoo yan. Bago siya nakuha mga artista, hindi ginagawa na yung mga video-video na gano'n, drama-drama effects, tapos hanggang sa gusto ko talaga ng ganito. So siya talaga yung ni-refer ko talaga na kunin. Ang taray ng referral, Oo. So may referral fee ka dito. One type lang.
Pero eto, brain damage, matanong ko lang, nung bata ka ba, nakita mo na ang sarili mo na mag-artista ka, ganyan, or ano ba talaga ang dream na nag-iisang brain damage? Mag-artista talaga. Tara! Ni minsan di ko inisip na gusto ko maging doktor, gusto ko makatapos ng pag-aaral, gusto kong mag-graduate, gusto kong maging police. Ang gusto ko lang talaga mag-artista. Ayun. Kasi- Sino yung mga hinahang? Sige, go. Kasi when I was 5 years old, Ay, siguro, napapa-English ka. when I was 5 years old, that was just few years ago. Alright, so what? It happens that, alam mo yung feeling, Hindi nung na mga 5 kaya, years hindi old siya siguro gusto mo. ako, mga ganun, 5 or 6, parang pag nung nanonood ako ng TV, Maraklara kaagad yung pinanood ko mula sa puso. So, yun yung mga teleserye ng palabas na yun. Talagang gusto ko talaga yung paano umakting. Ginagaya ko, papunta ako ng CR, pagtapos sila umakting, punta ako sa CR. Tapos, gagayahin ko paano umiyak si Iyak Julian yan. Santos, sila ganyan. Paano magmalita si Gladys Reyes, mga ganun-ganon. Talagang ginagaya ko talaga yung mga ganun eksena nila. So, gusto ko talaga mag-artista. Ganun, Sino naman ganun. yung mga trip mong parang makasama, dream mong makasama sa, for example, teleserye o kaya movie? Kahit sino naman, flexible naman. Hindi ka naman choosy sa Ayaw part ko na yun, magsalita no? kung sino ka mamaya, hindi Sige. nila ako gusto. Sige, hindi naman. Lahat nga kami gusto kong makasama ng Bongga Lauren. Buti nga ngayon talaga naman pinagbigyan mo kami na mag-guest ka dito sa MOR 101.9 for Life, Oo di ba? nga, wala kasi akong Because choice of your busy schedule. Charot, nandun nga lang ako lang ginagawa ko. Ngayon. Pero eto, brain damage, kung ikaw ay magkakaroon ng ka-love team. Taray, mamalakasan ang haba ng hair. Wait lang, nasamikit ulo ko, naguguluhan tuloy ako sino. Taray, sino ang parang betchicals mo? Na, lalaki ba? Hindi, sige, kahit aso na lang. Nahiya ako. Gusto ko kasi meron akong gusto kaso, ang ambisyosa ko naman. Hindi, carry lang. Alam mo, sabi nga nila, habang buhay, pwede kang mangarap. Malay mo, di ba? Talagang ipagkaloob yan sa'yo. Huwag ka lang mahiya kung sino. Sige, ilatag mo ang mga leading man na Hindi bet naman, mo. hindi naman masyadong, si Piolo Pascual lang. Tapos, Saan pa Jericho lalayo pa ba Rosales. tayo? Maglalayo pa ba tayo, di ba? Taray. Yung pantasya ng bahay, di ba? Oo. Kung pangarap na pag-uusapan, yung pinangarap ng lahat, hindi yung gusto ko. Pero, Oo. hindi naman kasi lahat ng mga gusto mo. Kailangan, alam mo yun, kahit sabihin mong mangarap ka na lang ng libre, taasan mo na. Mamaya kung hindi naman pwede talaga sa'yo, di ba? Pero, Piolo Pascual at saka Jericho Rosales talaga yung gusto ko. Taray, may mga dream roles ba ang nag-iisang brain damage? Like for example, gusto mo ba pasukin ang genre ng comedy? Comedy ka lang ba? O bet mo rin mga more on drama? Or pwede rin horror, o diba? Suspense! hindi ko na alam kung saan kung gusto kasi kung ano lang ibigay pero as much as possible ayaw ko talaga ng drama. Ay, Kasi ano ba, Judy Ann? Idol. oo nga kasi na-realize ko nung nag-MMK ako, natusok na yung mata ko lahat. Hindi ba ako lumuha talaga. Kasi before ako nag-Miss Q&A, meron lang ako mga naka-13 indie films na ako. Ay, ito rin So, naman pala ni ate. Pero mga girl. cameo roles, yung iba support lang, tapos yung iba is tag ito. Ngayon, ikaw na character talaga lang. ang bida, Ngayon, di oo. ba? Tapos nag-horror ako, comedy, horror, mga action, nandun ako lagi. Ngayon, first time ko talaga mag-drama dito sa MMK Ano pa. parang mga internalization mo, di ba may mga ganun yun, para majiyak-jiyak ka, para alam mo yun, yung mga trip din mag-artista na ating mga kamarkada, meron din silang mga tips, ayan, paano nga ba talaga, mag-internalize, or paano maiyak-iyak pag mga drama scenes na ganyan, lalo na sa MMK, more on drama Drama yan, di ba? Nagdala ako ng salamin talaga. Tapos tinitingnan ko yung sarili ko. Sure, may stress ka, diba? Bakit ganito yung tsura ko? So pwede na direct. Ang sakit na naramdaman ko. Hindi. Seryoso, dumaan ako sa workshop. Ay, ito. O, diba? Dumaan ka lang, tapos umalis ka. Oo, dumaan lang ako. Nag-hi lang ako. Si Miss Ina Pileo. Thank you so much, Ma'am Ina. Ang laking tulong talaga yung ginawa sa akin kasi sa lahat ng mga nagawa kong teleserye, mga guesting. First time ko mag-drama, tapos first time ko mag-workshop ng ganun. Tapos one-on-one pa kami. So lahat pinagawa niya sa akin. Hirap na hirap talaga ako. Ganun pala yung drama na kailangan yung pinagdaanan mo, Kailangan yung mga bubog ka and everything. Alam yung pinakamahirap, yung tapos nang naka-move on ka na sa lahat ng bagay, ibabalik ka niya doon. Ako talaga. Grabe, mahirap yan, Oo. di ba? Parang ang sakit, re-refresh na naman ang jutak mo. Correct. Naka-move on ako sa boyfriend ko, tapos binalik niya ako doon. Naalala ko naman ang laki ng ginastos ko. Tapos alam mo yun. Ilang sapatos din ang nasayang. Oo, my God, talaga. Parang gusto ko tuloy pumatay ng tao. Kaya paano ka naman magtanggal ng
syempre, di ba may hangover yon when it comes to acting. Di ba kasi first ever acting role nga ni ate mong girl, Brain Damage. Paano mo naman tinanggal yung pain after mo ng shoot na yon, yung talagang malalang eksena na aabangan namin sa MMK? Sa akin, Move on ka kagad or syempre, ano, napunta agad sa damdamin mo? pag ganong eksena, yung tipong gusto mo ng drama tapos nabigay mo lahat, ang makakapamove sa'yo, yung pag-realize na naging happy sila sa performance. Lalo pag sinabi ng director, Kat, ang galing. Yun yung sabi mo na, ay, nagawa ko ng mabuti. Yung parang nawawala ka agad yung sakit na naman, okay lang kasi yung ginawa ko kahit very masakit. refreshing Oo, na. yung parang, diba? oh my God, maganda yung ginawa ko. Pero pag di maganda yung ginawa mo, kahit anong pilit sa'yo, pagkatapos dun, paisip ko talaga, ano ba? Ang hirap maka-move on. Mas madali maka-move on pag satisfied sila kaysa hindi sila satisfied. Parang, buong araw mong iisipin na tama kayo yung ginawa ko kanina. Parang na-disappoint sila. Dami natin natututunan kay Brain Damage, ha. Pero in fairness, sino pa ba mga artista ang makakasama nyo dito sa ating MMK episode? Yes. Ang gumanap na ate ko is si Ate Via Antonio Ruiz. Oo, tapos ang gumanap na mama ko is si Miss Tanya Gomez. And then papa ko po is si Bembol Rocco. Yun na nga talagang Oo. Kaya hindi ako nahirapan masyado dun sa scene na heavy talaga yung sa papa ko kasi si Mr. Bembol Rocco talagang kahawig na kahawig ng papa. Promise. Parang Lahat talaga kabal. mula ulo hanggang paa talaga na para talagang papa ko. Kaya nung nag-eksena kami na sa heavy drama talaga, ganun talaga yun nahirapan talaga parang papa. So, ko kumusta talaga naman pala rin ang working relationship ninyo? Kasi first time mo rin makatrabaho yung mga veteranang actor and actresses, di ba? So, ano mga natutunan mo sa kanila ng pangmalakasan? Wala akong natutunan sa kanila. alam mo wala akong natutunan sa kanila kasi hindi ko sila kinausap. Gusto kong ngayon may tanong ako, bakit ganun sila ang bilis agad umiyak? Pag nag-eksena kami, drama silang dalawa, automatic Tulo agad. Tulog agad tapos hindi pa kami nag-start nasa pasok na nila yung karakter kaagad nila parang iiyak na ako nag-iisip lang ako ano bang ginagawa nila. Parang natutulala ako na parang hindi pa kami nag-eksena pero sila in character na ako, si Raulo pa rin ako, Bundaris pa rin ako. Tapos pag salita sila na iyak na sila sa ako, bubuti isipin, gaganon-ganon pa yung likod ko, isipin mo na yung papa mo, hilingal mo. Direct, natutuyuan na yung luha nila, ako patulo pa lang, paano batuin na, buti nila, ang galing talaga nila. Oo nga. Kaya gusto Nadadala ka rin talaga at Oo. marami ka rin talagang matututunan pag mga ganun ang mga kasamahan. Sobra.